Magandang gabi po. Ito po ang latest update natin para nga po dito sa minomonitor natin na si Super Typhoon Inday. Si Super Typhoon Inday nga po ay namataan na po natin yan dito sa may east-northeast ng southern Luzon. At tinataglay nga po nito yung lakas ng 195 kilometers per hour. Malapit po yan sa pinakagitna at may pagbugso po yan na aabot ng 240 kilometers per hour. At si Super Typhoon Inday nga po ay inaasahan nga po natin na medyo mataas ang tsansa na bahagyang hihina po yan habang dumidikit sa may parte na extreme northern Luzon. Posibleng bumaba po yan ng typhoon category. At expected nga po natin posibleng ang itaas sa mga storm wind signal number 1, number 2 at number 3 sa may parte nga po ng Northern Luzon at extreme Northern Luzon. Dahil kung makikita nga po natin sa ating satellite image na malaki nga itong si Super Typhoon Inday. So expected na nga po natin, apektado po niya ng Bicol region, ilang bahagi ng Visayas. Ganon din po ang parte ng Aurora. At dito nga po sa may parte rin po ng Mindanao Provinces, ilang bahagi ng Metro Manila. At ganun din po yung extension ng kanyang kaulapan ay abot pa rin po yan sa ilang bahagi ng Mindanao. At itinaas nga po yung storm wind signal number 1 sa Batanes, Cagayan, including Babuyan Group of Islands, sa may Apayao, Kalinga, Isabela, at northern portion ng Aurora. At signal number 1 din po sa may northern and central portion ng Catanduanes, kaya mag-iingat nga po yung ating mga kababayan dyan. Signal number 1 din po sa northeastern portion ng Quirino at ganun din po sa eastern portion ng Ifugao. Storm wind signal number 1 po tayo dyan. At sa parte nga po ng Ilocos Norte at eastern portion ng Mountain Province, ay storm wind signal number 1 din po tayo dyan. Maging dito nga po sa northern portion ng Abra ay storm wind signal number 1 po tayo dyan. Expected nga po natin na makakaranas tayo ng within 36 hours may posible tayong maranasan na hangin na abot ng 39 to 61 kilometers per hour. Kaya iba yung pag-iingat at paghahanda nga po sa ating mga kababayan dahil nga po na ito nga pong si Super Typhoon Inday ay nakaka-apekto na nga po sa ating bansa at yung southwest monsoon ay hinahatak nga nitong si Super Typhoon Inday. Sa parte nga po ng Catanduanes ay ngayong gabi at bukas ng umaga, expected na nga po natin yung may ulan na may kasama ng malalakas na hangin at dahil po yan kay Super Typhoon Inday. Sa may Eastern Visayas naman at natitirang bahagi ng Bicol region, apektado rin po yan ni Super Typhoon Inday, kaya posible po dyan yung mga pagbaha at pagguho ng lupa. Habang yung Southwest monsoon naman, apektado po niya ng Zamboanga Peninsula, Bar-MM, Palawan, Antique, Iloilo, Guimaras, Negros Occidental, Negros Oriental, Lanao del Norte, Sultan Kudarat, Sarangani at South Cotabato, apektado po ng southwest monsoon. Ganon din po yung natitirang bahagi ng Visayas at ng Mindanao. Sa parte naman ng Metro Manila, expected naman natin yung localized thunderstorm o yung biglaang pagbuhos ng malalakas na pagulan na may kasamang pagkulog at paggidlat. Dumako na nga po tayo sa ating advanced weather forecast. Dito nga po sa ating advanced weather forecast, so expected na nga po natin bukas ay by July 9, nasa na po yan nasa eastern section na po yan ng Tugigaraw at atakin po niya na maigi yung southwest monsoon. Pagdating naman po bukas ng gabi, ng alas 11 ng gabi, nasa eastern section na po ito ng Batanes at asahan nga po natin na tataas na po yung mga storm wind signal dito nga po sa may parte ng extreme northern Luzon at patuloy nga po atake ng Super Typhoon Inday yung habagat. Pagdating naman po ng July 10, so expected nga po natin na
Ito po ay nasa parte na ng Basco, Batanes at pagdating naman po ng alas 11 ng gabi ng July 10, ito po ay nasa coastal water na nga ng Taiwan. Kung mapapansin natin, ay patuloy nga po yung paghatak nito sa may habagat na magdudulot nga po ng pagulan sa ating bansa. And then by July 11 ng gabi, ito nga po ay nasa parte na ng China at patuloy pa rin naman po makakaapekto sa ating bansa yung habagat. Habang magkakaroon nga po muli tayo ng panibagong sama ng panahon o bagyo, na ito po ay mataas din ang tsansa na pumasok sa ating Philippine Area of Responsibility. Pero as of now, mababa naman ang tsansa nito na magkaroon ng landfall scenario. Pagdating nga po ng July 13, ito po ay nasa labas pa rin ng ating Philippine Area of Responsibility at pagdating po ng July 14, makikita naman natin na magiging pangat yung kanyang direksyon. At pagdating naman po ng July 15, ito po ay nagre-recurve no, patungo nga po sa may karagatan ng Japan. At pagdating naman po ng July 16, so expected nga po natin by July 16, ito po ay bahagyang babalik at kung makikita nyo naman po, no, patuloy naman po yung paghatak dito nga po sa habagat na magdudulot nga po ng pagulan sa ating bansa. Pero again, yung nakikita nga po natin sa ating advanced weather forecast, ito nga po ay mga possible scenario pa lamang, malaki pa rin ang tsansa na magbago po lahat yan. Kaya manatili tayong tumutok sa ating advanced weather forecast para malaman natin yung mga posibleng sama ng panahon na makakaapekto sa ating bansa. Mag-iingat po tayo palagi. God bless po sa ating lahat.